2:00 ng madaling araw. Ang patak ng ulan sa bubong ng aking sasakyan ay tila mga daliring kumakatok, nagpapaalala na hindi pa tapos ang gabi. Pagod na pagod ang aking katawan. Ang pagiging Chief Financial Officer ng isang malaking kumpanya sa Makati ay hindi biro, lalo na sa panahon ng taon ng audit. Pakiramdam ko ay dinudurog ang aking likod ng bigat ng responsibilidad at ng ilang oras na pagkakaupo sa harap ng mga dokumento. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay ang malambot na kama, ang pamilyar na amoy ng aming kwarto, at ang mainit na yakap ni Richard. Iniliko ko ang aking sasakyan, papasok sa aming subdivision sa Cavite. Tahimik ang buong paligid. Ang gwardiya sa gate ay nakayuko na sa kanyang mesa, marahil ay tinangay na ng antok. Dahan-dahan kong pinaandar ang kotse patungo sa aming bahay, ang bahay na bunga ng 10 taon, kung pagbabanat ng buto sa ibang bansa at sa korporasyon. Madilim ang buong bahay. Patay na ang mga ilaw, maliban sa mapusyaw na ilaw sa poste. Sa tapat, pinatay ko ang makina ng sasakyan. Bago ako bumaba, huminga muna ako ng malalim. Inihanda ko ang aking sarili na huwag gumawa ng ingay upang hindi magising si Richard. Alam kong mababaw ang tulog niya kapag wala ako sa tabi niya. O hindi kaya, iyon lang ang gusto kong paniwalaan. Paglabas ko ng kotse, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Bit-bit ang aking mabigat na laptop. Naglakad ako patungo sa pintuan. Ngunit bago ko pa man mailapat ang aking kamay sa seradura, may nahagip ang aking mga mata sa may gilid ng pinto sa tabi ng aming shoe rack. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. May isang pares ng sapatos doon na hindi akin. Isang pares ng pulang sapatos na may mataas na takong. Masyadong matingkad, masyadong mapangakit at masyadong mura tingnan. Ang estilo nito ay hindi angkop sa isang simpleng may bahay o bisita. Ito ay sapatos na isinusuot ng babaeng gustong magpapansin, gustong umagaw ng atensyon. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Tila may drum na pinupukpok sa loob ng aking tenga. Kilala ko ang sapatos na yon. Nakita ko na yon sa mga posts sa Facebook ng aming kapitbahay. Si Camille, ang babaeng tinulungan ko noong na-ospital ang anak niya dahil sa dengue. Ang babaeng madalas tumawag sa akin ng mare at laging humihingi ng asukal o toyo. Bakit nandito ang sapatos niya sa oras na ito? Ang luhika ng isang auditor ay biglang gumana sa aking utak. Sinuri ko ang mga posibilidad. Baka may emergency, baka humingi ng tulong. Pero bakit nakahubad ang sapatos sa labas at bakit sarado ang pinto? At bakit 2:00 ng madaling araw, kinuha ko ang aking susi. Nanginginig ang aking mga kamay nang ipasok ko ito sa butas ng pinto. Pinihit ko ito nang dahan-dahan, sinisigurong hindi lilikha ng anumang tunog ang bakal. Bumukas ang pinto. Ang pamilyar na amoy ng aming bahay ay hinaluan ng ibang amoy. Amoy ng pabango na matapang at matamis, parang amoy ng mga bulaklak na nagsisimula ng mabulok. Hindi ito ang pabango ko. Alam ko ang bawat sulok ng bahay na ito at alam kong may ibang tao rito. Iniwan ko ang aking bag sa sofa nang walang ingay. Tinanggal ko ang aking sapatos at naglakad ng nakayapak sa malamig na tiles ng sahig. Ang bawat hakbang ko ay maingat, tila ako isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Ang pinto ng master bedroom ay bahagyang nakabukas. May manipis na liwanag na lumalabas mula sa loob. Habang papalapit ako, naririnig ko ang tunog ng aircon na humuhuni. At sa ilalim ng tunog na yon, may naririnig akong iba pa. Ang mabibigat at sabay na paghinga ng 2 tao. Tumigil ako sa tapat ng pinto. Ang aking puso ay parang sasabog sa kaba at takot. Takot hindi dahil sa multo o magnanakaw, kundi takot sa katotohanang alam kong bubungad sa akin. Dahan-dahan gamit ang dulo ng aking daliri, itinulak ko ang pinto ng kaunti pa at doon gumuho ang aking mundo. Sa aming kama, sa mga unan na binili ko, gamit ang aking bonus noong Pasko
natutulog si Richard. Wala siyang suot na pang-itaas. Ang kanyang dibdib ay payapang tumataas baba. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakahiga sa kanyang dibdib, yakap-yakap siya. Nang mahigpit ay si Camille. Nakasuot ito ng manipis na damit pantulog na halos wala nang tinatakpan. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa braso ni Richard. Ang kanilang mga binti ay magkapatong, tila ba sila ay iisang katawan na hindi mapaghihiwalay. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa sikmura. Umakyat ang asido sa aking lalamunan at gusto kong sumuka. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi isang matinding kirot na tumutusok sa aking kaluluwa. Ang asawa ko, ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng Diyos, ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking pagod at sakripisyo. Narito siya yakap ang ibang babae sa kama ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok doon at hilahin ang buhok ni Camille hanggang sa magising siya sa katotohanan. Gusto kong sampalin si Richard hanggang sa dumugo ang kanyang mukha. Gusto kong basagin ang lahat ng gamit sa kwarto. Ngunit hindi ako gumalaw. Ako si Teresa. Ako ang CFO na kilala sa pagiging kalmado sa gitna ng krisis. Hindi ako nagpapadala sa emosyon. Nag-iisip ako, kung magwawala ako ngayon, ano ang mapapala ko? Magigising sila, magugulat, hihingi ng tawad, iiyak si Richard at sasabihing nagkamali lang siya. At ako ay magiging ang baliw na asawa na nag-iskandalo sa hating gabi. Hindi yun ang paraan ko. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Mabuti na lang at may natitira pang baterya. Tahimik kong binuksan ang camera. Sinigurado kong naka-off ang flash at naka-silent ang shutter. Itinaas ko ang telepono. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit kong patatagin ang hawak. Kumuha ako ng litrato. Isa. Kitang-kita ang mukha ni Richard at ang pagkakayakap ni Camille. Pangalawa, ang kanilang mga binti na magkapatong. Pangatlo, ang mga damit nilang nagkalat sa sahig. Sapat na ito. Sapat na ito para sa hukuman. Sapat na ito para sa aking plano. Ibinalik ko ang cellphone sa bulsa. Tinitigan ko sila sa huling pagkakataon. Tandaan mo ang sakit na ito, Teresa. Tandaan mo ang imaheng ito. Ito ang magiging gasolina mo sa mga darating na araw. Hindi na sila tao sa paningin ko ngayon. Sila ay mga problema na kailangang lutasin, mga liabilities na kailangang alisin sa balance sheet ng buhay ko. Dahan-dahan akong umatras. Walang ingay kong isinara ang pinto ng kwarto. Binitbit ko muli ang aking bag at lumabas ng bahay. Isinuot ko ang aking sapatos at nilak ang pinto mula sa labas. Bumalik ako sa aking sasakyan. Pumasok ako sa loob at isinandal ang aking ulo sa manibela. Doon sa loob ng madilim at tahimik na sasakyan, hinayaan kong pumatak ang aking mga luha. Umiyak ako ng walang tunog. Ang sakit ay parang kutsilyong humihiwa sa aking dibdib ng paulit-ulit. Bakit, Richard, kulang pa ba? Kulang pa ba ang lahat ng ibinigay ko? Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, pinunasan ko ang aking mga mata. Tumingin ako sa rearview mirror. Pula ang aking mga mata pero matalim ang aking tingin. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para magtrabaho. Pinaandar ko ang makina at dahan-dahang iminaneho ang sasakyan palabas ng gate. Magpapalipas ako ng gabi sa pinakamalapit na 24 na oras na coffee shop o kaya ay sa parking lot ng isang gasolinahan. Bukas uuwi ako na parang walang nangyari. Bukas magsisimula ang aking palabas. At sisiguraduhin kong sa dulo ng kwentong ito, ako ang huling tatawa habang pinapanood silang nasusunog sa apoy na sila mismo ang nagsindi. Sumikat na ang araw sa silangan, ngunit para sa akin, nananatiling madilim ang mundo. 6:00 ng umaga nang iparada ko muli ang aking sasakyan sa carport. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bintana ng aming bahay na nagmumukhang isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya sa gitna ng isang tahimik na subdivision. Wala na ang pulang sapatos sa labas. Malinis ang tiles sa harap ng pinto. Tila ba walang nangyaring milagro kagabi.
Tila ba ang nakita kong magkayakap na mga katawan ay isang masamang panaginip lamang dulot ng sobrang pagod. Ngunit alam kong totoo yon. Ang sakit sa aking dibdib ay totoo. Pinindot ko ang busina ng sasakyan ng mahaba. Isang senyales na narito na ang reyna ng tahanan. Gusto kong marinig nila kung naroon pa man ang babaeng iyon na tapos na ang kanilang oras ng paglalaro. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lumabas si Richard. Nakasuot siya ng puting t-shirt at boxer shorts. Basa pa ang kanyang buhok halatang bagong ligo. May ngiti sa kanyang mga labi, ang parehong nangiti na bumihag sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon ang ngiting iyon ay mukhang maskara ng isang payaso sa aking paningin. Lumapit siya sa akin at akmang hahalik sa pisngi. Umiwas ako ng bahagya nagkunwaring inaayos ang aking buhok. "Love, andyan ka na pala." Bati niya. Ang boses niya ay malambing puno ng pekeng pag-aalala. "Bakit hindi ka tumawag kagabi?" Nag-alala ako. "Hinihintay kita." Sinungaling. Tinitigan ko siya sa mata. Wala man lang bahid ng konsensya. Paano niya nagagawang tumingin sa akin nang diretso matapos ang ginawa niya? Naubusan ako ng baterya. Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, halos walang emosyon, at sobrang antok na ako. Kaya sa parking lot na lang ng opisina, ako natulog sa kotse. Delikado magmaneho ng puyat. Ang kasinungalingan ay dumulas sa aking dila ng kasing dulas ng langis. Diyos ko, delikado yon. Sabi niya na parang isang responsableng asawa. Kinuha niya ang laptop bag ko. "Tara na sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape. Sigurado akong gutom ka na." Pagpasok namin sa bahay, sinalubong ako ng amoy ng fried garlic rice at tuyo. Nagluto siya. Isang peace offering o sadyang pampalubag loob dahil sa kanyang kasalanan. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, napansin ko ang likod ng kanyang leeg. Sa ilalim ng kwelyo ng kanyang t-shirt, may maliit na mapulang marka. Isang chikininihiki na pilit niyang tinatakpan. At kahit bagong ligo siya, kahit amoy sabon siya, naaamoy ko pa rin ang matamis at murang pabango ni Camille na kumapit sa kanyang balat. Umupo ako sa mesa. Pinagmasdan ko siyang kumilos sa kusina. Dati ang tingin ko sa kanya ay isang masipag na asawa na kahit hindi kalakihan ang kita ay bumabawi naman sa serbisyo. Ngayon ang tingin ko sa kanya ay isang parasitiko, isang linta na sumisipsip sa dugo at pawis ko habang nagpapakasarap sa iba. "Kamusta ang audit?" tanong niya habang naglalagay ng sinangag sa plato ko. Mahirap, sagot ko. May mga nawawalang pondo na kailangang hanapin. Alam mo naman ako, Richard. Magaling ako maghanap ng nawawala. At magaling ako humuli ng mga nagnanakaw. Natigilan siya sandali. Ang sandok ay huminto sa ere. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng kahulugan sa sinabi ko. Ngumiti ako ng tipid. Sa kumpanya, ibig kong sabihin. Dugtong ko. Nakahinga siya ng maluwag. "Ah, oo. Magaling ka talaga dyan. Kaya nga bilib sa'yo ang mga boss mo eh." Kumain ako. Ang bawat subo ng kanin ay parang buhangin sa lalamunan ko. Gusto kong isuka ang lahat pero pinilit kong lunukin. Kailangan kong magpalakas. Kailangan ko ng enerhiya para sa gera. Habang abala siya sa paghuhugas ng pinggan, kinuha ko ang pagkakataon. Kinuha ko ang kanyang cellphone na nakalapag sa mesa. Alam ko ang password niya, ang birthday namin. Napaka-predictable. Binuksan ko ang kanyang banking app. Mabilis ang tibok ng puso ko habang hinihintay mag-load ang screen. At doon nakita ko ang ebidensya. Hindi lang sa kama ko siya nagtaksil, pati sa bulsa ko. May mga transfer na nagkakahalaga ng 5,000, 3,000, 7,000. Ang pangalan ng recipient, Roberto Di Malanta. Ang kapatid ni Camille. Ang alam ko ay nasa probinsya ito. Sigurado akong ito ang conduit, ang daanan ng pera para hindi diretsong mapunta kay Camille. Ang huling transaction ay kagabi lang. Grocery money siguro. Habang ako ay nagpapakahirap mag-audit ng mga milyon-milyong piso ng kumpanya, ang asawa ko ay ninanakawan ako
nang paunti-unti para buhayin ang kirida niya. Ibinalik ko ang telepono sa mesa bago pa siya lumingon. Ang galit ay namuo sa aking sikmura, mainit at mabigat. Kinahapunan habang nagdidilig ako ng halaman sa harap ng bahay, isang ritual na ginagawa ko para magpanggap na normal ang lahat. Narinig ko ang pagbukas ng gate ng kabilang bahay. Mare, ang tawag na yon. Dati, musika yon sa tenga ko. Ngayon parang kalmot ng kuko sa pisara. Lumingon ako. Si Camille. Nakasuot siya ng floral na duster na medyo fit sa katawan. Nakapusod ang kanyang buhok at may manipis na pulbos sa mukha. May dala siyang plastic na lalagyan. Uy Mare, andiyan ka na pala. Bati niya habang papalapit sa gate namin. Ang kapal ng mukha. Ang galing umarte. Kung may award lang sa pagiging plastic siya na ang mananalo. Oo, kani-kanina lang, sagot ko. Pinilit kong ngumiti. Ang nangiting hindi umaabot sa mata. Bakit Mare, may kailangan ka? Wala naman. Sabi niya sabay abot ng lalagyan. Gumawa kasi ako ng leche flan na parami ang gawa ko, na isipan kong bigyan kayo ni Richard. Alam ko paborito niya to. Paborito niya to. Ang lakas ng loob niyang ipamukha sa akin na alam niya ang gusto ng asawa ko. Kinuha ko ang lalagyan. Salamat Mare. Nag-abala ka pa. Buti may oras ka gumawa nito. Di ba busy ka sa online selling mo? Tumawa siya ng mahinhin. Medyo matumal ngayon kaya nagluto-luto na lang ako. Nga pala parang wala ka kagabi. Nakita ko kasi patay ang ilaw nyo. Nagluluray siya ng impormasyon. Gusto niyang siguraduhin kung nahuli ko sila. Oo, nag-overtime ako. Sagot ko, tinititigan siya ng diretso sa mata. Gusto kong makita kung kakabahan siya. Muntik na nga akong umuwi ng alanganin. Pero naisip ko baka may makaistorbo ako sa bahay. Baka si Richard natutulog ng mahimbing. May dumaang anino ng takot sa kanyang mga mata, pero mabilis niya itong tinakpan ng tawa. Oo nga naman. Kawawa naman si Richard kung magigising. O siya Mare, uwi na ako. Baka hanapin na ako ng mga bata. Kainin niyo yan ha? Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanila. Ang kanyang balakang ay umiimbay sa bawat hakbang, tila nang aakit kahit nakatalikod. Pumasok ako sa loob ng bahay. Hawak ko pa rin ang leche flan. Ang tamis ng amoy nito ay nakakasulasok. Dumiretso ako sa kusina. Walang tao doon. Nasa sala si Richard nanonood ng basketball. Binuksan ko ang takip ng lalagyan. Ang makinis at madilaw na leche flan ay nanginginig sa loob. Gawa ito ng pagtataksil. Gawa ito ng panloloko. Lumapit ako sa basurahan. Nang walang pag-aalinlangan, ibinaligtad ko ang lalagyan. Bumagsak ang leche flan sa ibabaw ng mga balat ng itlog at tirang kanin. Ang matamis na arnibal ay humalo sa dumi. Dinurog ko pa ito gamit ang takip ng lalagyan hanggang sa hindi na ito makilala. Wala kayong makukuhang pasasalamat mula sa akin at lalong wala kayong makukuhang awa. Hinugasan ko ang lalagyan ng maigi gamit ang sabon at mainit na tubig na tila ba may nakakahawang sakit ito. Ibabalik ko ito sa kanya ng malinis. Malinis na malinis tulad ng konsensya ko kapag sinira ko na ang buhay nila. Paglabas ko ng kusina, tinanong ako ni Richard. Ano yon, love? May naamoy akong masarap. Ngumiti ako sa kanya. Wala yon. Panis na pagkain lang na itinapon ko. Baka kasi sumakit pa ang tiyan natin. Tumingin siya sa akin nagtataka pero tumango na lang. Hindi niya alam siya ang sunod kong itatapon. Ang Bonifacio Global City sa Taguig ay tila ibang mundo kung ikukumpara sa tahimik na subdivision namin sa Cavite. Dito ang mga gusali ay matatayog at kumikinang, ang mga tao ay naglalakad nang mabilis na tila hinahabol ng oras at ang hangin ay amoy pera at ambisyon. 7:00 ng gabi. Nakaupo ako sa pinakadulong sulok ng isang pribadong bar sa High Street. Madilim ang ilaw, tanging ang mga kandila sa mesa at ang mapusyaw na ilaw mula sa bar counter ang nagbibigay liwanag. Ang musika ay mahina, sapat lang para matakpan ang aming usapan, ngunit hindi para makasagabal.
Sa harap ko ay nakaupo si Martin, ang aking kababata, at ngayon ay isa sa pinakamagaling na abogado sa corporate law at family disputes. Nakasuot siya ng mamahaling suit na kulay abo at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas tila sinusuri ang bawat galaw ko. Inilapag ko ang aking iPad sa mesa. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang mga litrato sa kwarto, ang screenshot ng bank transfers at ang video ng CCTV na nakuha ko kaninang umaga mula sa security log ng subdivision gamit ang aking koneksyon sa HOA president. Pinanood ni Martin ang lahat ng walang imik. Uminom siya ng kanyang whiskey. Ang yelo sa baso ay lumikha ng isang malamig na tunog nang tumama ito sa salamin. Wala akong nakitang awa sa mukha niya, tanging professional na interes. Iyon ang gusto ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng awa ngayon. Kailangan ko ng estratehiya. Malinaw ang ebidensya, Teresa. Sabi niya sa mababang boses. Ibinaba niya ang baso. Pwede kang magsampa ng kasong adultery o concubinage. Mananalo ka. Makukulong sila. Umiling ako. Hindi ko gusto na makulong lang sila, Martin. Sa Pilipinas madaling magpiyansa at pagkalabas nila, magsasama sila at pagtatawanan ako. Gusto kong saktan sila kung saan pinakamasakit. Sa pera. Tanong niya, nakataas ang isang kilay. Sa lahat, sagot ko. Ang boses ko ay matigas. Gusto kong mawalan siya ng tirahan. Gusto kong mawalan siya ng karapatan sa lahat ng pinundar ko. At gusto kong gawin niya iyon ng voluntaryo. Ngumiti si Martin ng tipid. Isang nangiti ng lobo na nakakita ng tupa. Delikado ang iniisip mo pero posible, sabi niya. Dahil wala kayong prenuptial agreement, ang lahat ng ari-arian niyo ay conjugal. Hati kayo. Kahit ikaw ang bumili sa mata ng batas, kanya rin iyon. Alam ko yon. Iyon ang pagkakamali ko. Nagtiwala ako sa pag-ibig. Kaya kailangan nating baguhin ang laro. Pagpapatuloy ni Martin, kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang briefcase. May tinatawag tayong post-nuptial agreement o judicial separation of property. Pero mahirap itong ipasa kung hindi siya papayag. Walang lalaki ang pipirma sa papel na mag-aalis sa kanya ng karapatan sa bahay at lupa, lalo na kung wala siyang trabaho. Unless, tinitigan ko siya, unless takot siya na mawala ang lahat kung hindi siya pipirma. Tumango si Martin. Nakuha niya ang ibig kong sabihin. Kailangan nating lumikha ng isang senaryo, isang banta na mas malaki kaysa sa paghihiwalay niyo. Money laundering. Mungkahi ko. Masyadong teknikal. Kontra ni Martin. Gawin nating mas personal. Sabihin mo sa kanya na ang kumpanya mo ay iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil sa mga anomalya ng boss mo. Dahil ikaw ang CFO, damay ka. Sabihin mo na maglalabas ng freeze order ang gobyerno sa lahat ng assets na nakapangalan sa'yo at sa asawa mo. Nanlaki ang mata ko sa ganda ng plano. Sa Pilipinas, ang AMLIC ay katumbas ng sumpa. Kapag na-freeze ang assets mo, wala kang magagawa. Ang solusyon, pagpapatuloy ni Martin habang nagsusulat sa isang maliit na papel, ay gumawa ng separation of property ng agaran. Palalabasin natin na ang assets ay ililipat sa isang trust fund o sa pangalan ng isang dummy corporation para hindi mahalukay ng gobyerno. Pero ang pipirmahan niyang dokumento ay hindi trust fund. Ito ay deed of absolute donation. Pabor sa'yo na may pets ang antedated, mas maaga, para magmukhang hindi ito conjugal property. Pipirma kaya siya? Tanong ko. Si Richard ay duwag Teresa, paalala ni Martin. Kilala ko siya noong college. Takot siya sa responsibilidad. Takot siya sa hirap. Kapag sinabi mong madadamay siya sa kaso at makukulong siya o mawawalan siya ng pera, gagawin niya ang lahat para iligtas ang sarili niya. Ibebenta ka niya para lang makaligtas. Ang sakit ng katotohanan iyon ay tumama sa akin, pero hindi ako nagpakita ng emosyon. Tama si Martin. Ibebenta ako ni Richard
kaya uunahan ko siya. Ihanda mo ang mga papel, Martin. Utos ko. Gawin mong mukhang lehitimo at nakakatakot ang draft. Maraming Latin terms, maraming whereas at therefore. Yung tipong hindi niya maiintindihan at pipirma na lang sa takot. Bukas ng umaga nasa email mo na. Sagot ni Martin. Tinaas niya ang kanyang baso. Para sa kalayaan, hindi ako uminom. Para sa katarungan, bulong ko. Umalis ako sa bar ng may bagong misyon. Ang sakit sa dibdib ko ay napalitan ng lamig. Ang luha ay napalitan ng plano. Pag-uwi ko sa bahay 9:00 na ng gabi. Nakita ko ang kotse ni Richard sa garahe. Nasa loob na siya. Huminga ako ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Inayos ko ang aking buhok para magmukhang magulo. Kinusot ko ang aking mga mata hanggang sa mamula ang mga ito. Kailangan kong magmukhang stress, pagod at takot na takot. Ito ang pinakamahalagang acting performance ng buhay ko. Pagbukas ko ng pinto, naabutan ko si Richard na nanonood ng TV habang kumakain ng chips. Ang kalat sa sala. Ang mga unan ay nasa sahig. Ang amoy ng chips at beer ay nasa hangin. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya. Love, andyan ka na pala. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ako sumagot agad. Hinayaan kong manginig ang aking mga balikat. Ibinagsak ko ang aking bag sa sofa nang walang ingat at napaupo sa sahig, tinatakpan ng aking mukha ng mga palad. Richard, humagulgol ako. Isang pekeng iyak na puno ng desperasyon. Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Lumapit siya mukhang nag-aalala, pero may halong inis. Ano ba yon? Anong nangyari? Tumingala ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng takot. Hinawakan ko ang kamay niya, ang kamay na humaplos sa ibang babae kagabi. Yung kumpanya. Sabi ko na tila hinihingal. May ginawang kalokohan ang CEO namin. Bilyon-bilyong piso. Money laundering, Richard. At dahil ako ang pumipirma sa mga tseke, ako ang tinuturo nilang kasabwat. Namutla si Richard. Ang kanyang bibig ay bumuka pero walang lumabas na salita. Ang takot na nakita ko sa mata niya ay hindi para sa akin. Ito ay takot para sa sarili niya. Anong ibig sabihin noon? Tanong niya. Kakausap lang sa akin ng abogado. Pagsisinungaling ko. Parating na ang amlak. Ipi-freeze nila ang lahat. Ang bank accounts natin, ang kotse, ang bahay na ito. Richard, baka makulong tayo. Baka mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumayo si Richard at nagpalakad-lakad sa sala. Hawak niya ang kanyang ulo. Putragis naman, Teresa. Paano nangyari? Yan, dinamay mo pa ako. Paano na tayo? Paano na ako? Hindi siya nagtanong kung okay lang ako. Hindi siya nagtanong kung totoo ba ang paratang. Ang inalala niya ay ang sarili niya. Kumpirmado. Wala na siyang halaga. May paraan daw, sabi ng abogado. Sabi ko sa mahinang boses, tila ba ito na lang ang pag-asa. Pero kailangan nating maging mabilis. Kailangan nating ilipat ang lahat ng assets para hindi mahalata na sa atin. Kailangan nating gumawa ng separation of property. Huminto siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. Nakita ko ang gears sa utak niya na umaandar. Nakita ko ang kasakiman na humahalo sa takot. Separation, tanong niya. Ibig sabihin, hihiwalay ang pera ko sa pera mo? Oo, sagot ko. Para kung makasuhan man ako, ligtas ka. Hindi nila pwedeng habulin ang assets mo dahil hiwalay na tayo sa papel. Pero para magawa yon, kailangan mong pirmahan na ang bahay na ito at ang mga sasakyan ay ililipat muna sa isang trust. Basta baligtas ako, tanong niya agad. Tumango ako. Oo, Richard, gagawin ko ito para iligtas ka. Lumapit siya at niyakap ako. Sige love, gawin natin. Pirmahan natin bukas. Ayokong madamay sa gulo ng kumpanya niyo. Niyakap ko siya pabalik. Sa likod ng kanyang balikat, ang aking mga mata ay tuyo at malamig. Kumagat ka na sa pain, mahal ko.
At bukas hihilahin ko na ang bingwit. Hindi mapakali si Richard. 7:00 na ng umaga pero kanina pa siya pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mga paa ay humahampas sa sahig, isang senyales ng kanyang matinding pagkabalisa. Ang kanyang noo ay pinamumutiktikan ng malalamig na pawis kahit na nakabukas ng malakas ang aircon. Nakaupo ako sa dining table, humihigop ng kape. Ang tasa ay mainit sa aking mga palad, nagbibigay ng init sa aking nanlalamig na kalamnan. Pinapanood ko siya sa ibabaw ng gilid ng aking tasa. Mukha siyang daga na nakulong sa isang hawla na unti-unting lumiliit. "Sigurado ka ba dito, Teresa?" Tanong niya sa 10 pagkakataon. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa awa sa akin, kundi dahil sa takot para sa sarili niya. "Baka naman may ibang paraan. Baka pwedeng kausapin ng boss mo." Ibinaba ko ang tasa ng dahan-dahan. Tumingin ako sa kanya na may pagod at desperasyon. Sa aking mga mata, isang maskara na buong gabi kong pinag-aralan sa harap ng salamin. "Wala na, Richard." Sagot ko sa mahinang boses. Tumawag si Martin kaninang madaling araw. Nasa balita na raw ang pangalan ng kumpanya. Baka bukas o sa makalawa, kakatok na ang mga pulis dito, dala ang warrant of seizure. Kukunin nila ang lahat. Ang bahay, ang lupa, ang sasakyan, pati ang savings account natin. Napahawak si Richard sa kanyang dibdib. Namutla siya. Ang salitang kukunin ang lahat ay parang sumpa sa kanya. Alam ko ang kahinaan niya. Takot siyang maghirap. Takot siyang bumalik sa pagiging simpleng empleyado na sumasakay sa jeep at kumakain sa bangketa. Nasanay na siya sa buhay na binigay ko ang aircon ng kotse ang mga weekend sa Tagaytay. Pero paano kung ilipat natin sa pangalan ko? Suhestyon niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa. "Di ba asawa mo ako? Kung sa akin nakapangalan, hindi nila makukuha kasi ikaw ang may kaso, hindi ako." Umiling ako ng malungkot. Hindi pwede. Conjugal property ang tawag sa batas. Ibig sabihin, kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Dahil kasal tayo, damay ka. Ang tanging paraan para maligtas ang assets ay kung wala kang pag-aari. Kumunot ang noo niya. Hindi ko maintindihan. Kung wala akong pag-aari, edi lalong nakuha nila. Kinuha ko ang folder na inihanda ni Martin. Inabot ko ito sa kanya. Ang mga papel sa loob ay puno ng mga terminong legal na alam kong hindi niya maiintindihan. "Basahin mo ang draft," sabi ko. "Ang tawag dyan ay waiver of rights at deed of donation. Pipirmahan mo na ibinibigay mo ang lahat ng karapatan sa bahay at lupa sa akin, pero gagawin nating antedated. Ibig sabihin, papalabasin natin na pinirmahan mo to bago pa tayo ikasal o noong bago pa pumutok ang issue." "Ibinibigay sa'yo?" tanong niya nagdududa. "Sa papel lang." Mabilis kong sagot. Hinawakan ko ang kamay niya, malamig at pawis. "Palalabasin na natin na sole property ko ito mula sa mana ng magulang ko, hindi galing sa kumpanya. Sa batas, kapag inheritance, hindi pwedeng galawin ng gobyerno kahit may kaso ako. Ito lang ang butas na nakita ni Martin." Tinitigan niya ang papel. Nakita ko ang pagdududa sa mata niya. "So magiging sayo lang ang bahay. Paano ako?" "Richard," piniga ko ang kamay niya. "Ginagawa ko ito para sa atin. Kapag humupa na ang gulo, kapag tapos na ang investigasyon, pupunitin natin ang papel na to. Ibabalik natin sa dati. Pero ngayon, kailangan nating protektahan ang bahay. Mas gugustuhin mo bang mapunta ito sa gobyerno o manatili sa pamilya natin?" Hindi siya sumagot. Binawi niya ang kamay niya. Kailangan kong mag-isip. Masakit ang ulo ko. Tumayo siya at kinuha ang susi ng kotse. "Lalabas muna ako. Magpapahangin." Alam ko kung saan siya pupunta. Hindi siya magpapahangin. Pupunta siya sa kanyang advisor. "Sige, love," sabi ko. "Bilisan mo lang. Hinihintay ni Martin ang desisyon natin bago magtanghali." Pagkaalis niya, lumapit ako sa bintana.
Nakita kong hindi siya lumabas ng subdivision. Pumasok ang sasakyan niya sa kabilang kalye kung saan nakatira si Camille. Napangiti ako. Ang daga ay humahanap ng keso sa maling patibong. Sa loob ng maliit na paupahang bahay ni Camille, nagkakagulo ang damdamin ni Richard. Nakaupo siya sa maliit na sofa habang si Camille ay nagbabasa ng dokumentong dala niya. Ninakaw niya ang kopya mula sa mesa habang hindi ako nakatingin o iyon ang akala niya. Waiver of rights. Basa ni Camille ng pautal-utal. Hindi siya matalino pero maabilidad siya pagdating sa pera. Ibig sabihin nito, honey, wala ka ng habol sa bahay. Oo, sagot ni Richard Sapo ang kanyang noo. Natatakot ako. Baka niloloko lang ako ni Teresa. Binaba ni Camille ang papel. Tumingin siya kay Richard na may halong pagkadismaya. Pero sabi mo, baka makulong siya. Sabi mo baka kunin ng gobyerno ang lahat. Oo nga, money laundering daw. Mabigat na kaso yon. Nag-isip si Camille. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa isang tusong ngiti. Lumapit siya kay Richard at hinagod ang likod nito. Honey, isipin mo ng mabuti. Bulong niya sa tenga ni Richard. Kung totoo ang sinasabi niya, lulubog ang barko niya. Makukulong siya. Mawawalan siya ng trabaho. Magiging kriminal siya. Kaya nga kailangan naming iligtas ang bahay katwiran ni Richard. Hindi putol ni Camille. Hinawakan niya ang mukha ni Richard para tumingin ito sa kanya. Makinig ka. Kung makukulong siya, gusto mo bang madamay ka? Kung conjugal property yan, hahabulin ka ng mga bangko at ng pulis. Gusto mo bang ikaw ang magbayad ng utang niya? Natigilan si Richard. Ang takot na itinanim ko ay diniligan ni Camille ng pagkamakasarili. Kung pipirmahan mo yan, patuloy ni Camille ang boses niya ay parang ahas na bumubulong. Ililipat mo lahat ng sakit ng ulo sa kanya. Siya ang may-ari. Di ba, Eddie? Siya lang ang hahabulin. Ikaw malinis ka. Wala kang aariin kaya wala silang kukunin sa'yo. Pero mawawalan ako ng bahay, sabi ni Richard. Tumawa si Camille ng mahina. Pansamantala lang. Di ba sabi niya ibabalik din? At isa pa, ngumiti siya ng makahulugan. Kapag nakulong na siya, sino ang titira sa bahay? Alangan naman ng multo, ikaw pa rin. Tayo pa rin. Lumiwanag ang mukha ni Richard. Oo nga no, kung nasa kulungan siya, ako ang naiwang asawa. Ako ang magmamando. Correct, sabi ni Camille, sabay halik sa labi ni Richard. Kaya pirmahan mo na yan. Hayaan mo siyang sumalo ng lahat ng problema. Tayo magpapakasaya lang. Hayaan mong isipin niya na kakampi ka niya. Pero sa totoo lang, inililigtas mo lang ang sarili mo para sa future natin. Niyakap ni Richard si Camille ng mahigpit. Ang talino mo talaga, babe. Buti na lang nandyan ka. Siyempre naman, sagot ni Camille habang nakatingin sa kawalan, iniisip na ang malaking bahay na may aircon. Para sa atin to. Bumalik si Richard sa bahay bago magtanghali. Iba na ang aura niya. Wala na ang takot at pag-aalinlangan. Napalitan na ito ng isang uri ng kumpiyansa na nanggagaling sa maling akala. Naabutan niya ako sa sala, nakatulala, sa harap ng laptop kunwaring nag-aabang ng masamang balita. Teresa, tawag niya. Lumingon ako. Richard, saan ka galing? Nag-isip-isip lang, sabi niya. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ng kamay ko. Ang hawak niya ay mahigpit, pero alam kong hindi ito hawak ng pagmamahal. Ito ay hawak ng isang taong may tinatagong patalim. Pumapayag na ako, sabi niya ng diretsyo. Sigurado ka? Tanong ko, pinipigilan ang ngiti na gustong kumawala sa aking mga labi. Oo, sagot niya. Tumayo siya at naglakad-lakad na, parang isang bayani. Ayokong mawala ang pinaghirapan mo. Ayokong makuha ng gobyerno ang bahay na ito. Kung ang pagpirma sa waiver ang tanging paraan para maisalba ito, gagawin ko. Kahit mawalan ako ng karapatan sa papel, alam kong asawa mo pa rin ako. Ang galing! Ang galing niyang magsalita.
Kung hindi ko lang alam na galing siya sa bahay ng kabit niya, baka naniwala pa ako. Salamat, Richard. Sabi ko, pinipilit na maging emosyonal ang boses ko. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito. Inililigtas mo tayo. Kailan tayo pipirma? Tanong niya atat na atat. Mamayang hapon. Sagot ko. Nakaschedule na tayo sa opisina ni Martin. Kailangan notarized agad para maging valid. Sige. Sabi niya, maliligo lang ako at magbibihis. Dapat presentable ako kapag niligtas ko ang pamilyang to. Pumasok siya sa kwarto na sumisipol pa. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng banyo at ang lagaslas ng tubig. Naiwan ako sa sala. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text kay Martin. On the way na ang isda. Ihanda mo na ang lambat. Tiningnan ko ang pinto ng kwarto kung saan naliligo ang asawa ko. Iniisip niya na niloloko niya ako. Iniisip niya na siya ang panalo dahil iiwan niya sa akin ang kaso. Kawawang Richard. Hindi niya alam na ang waiver na pipirmahan niya ay hindi para sa gobyerno. Ito ay para sa akin. At sa sandaling lumapat ang tinta ng ballpen niya, sa papel na yon, mawawalan siya ng karapatang tumapak sa sahig na kinatatayuan niya. Ang takot na naramdaman niya kanina, wala pa yon. Ang tunay na takot ay darating kapag nalaman niyang wala na siyang matatakbuhan. Malamig ang hangin sa loob ng opisina ni Attorney Martin. Ang silid ay amoy lumang papel kape at mamahaling pabango ang amoy ng batas at kapangyarihan. Nakaupo kami ni Richard sa harap ng malawak na mesa na gawa sa mahogany. Sa likod ni Martin ay isang pader na puno ng mga librong pang-abogado, tila mga tahimik na saksi sa mangyayari ngayong hapon. Inilatag ni Martin ang isang makapal na tumpok ng dokumento sa harap namin. Ang bawat pahina ay may tatak ng urgent at mga legal na termino na nakasulat sa Ingles. Richard Teresa, panimula ni Martin. Ang boses niya ay mababa at seryoso bagay na bagay sa kanyang papel bilang isang abogadong nagliligtas ng kliyente mula sa kapahamakan. Ito na ang mga dokumento para sa separation of property at deed of absolute donation. Nakita ko ang paglunok ni Richard. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumako sa mga papel. Tila naghahanap ng patibong, ngunit ang nakikita lang niya ay ang kanyang kaligtasan. Ipaliwanag ko ulit para malinaw. Patuloy ni Martin habang tinuturo ang isang parapo. Sa dokumentong ito, idinedeklara mo, Richard, na voluntaryo mong isinusuko ang lahat ng iyong karapatan sa bahay at lupa sa Cavite, pati na rin sa 2 sasakyan pabor kay Teresa. Palalabasin natin na ang mga ari-ariang ito ay paraphernal property o personal na pag-aari ni Teresa bago pa kayo ikasal. Bakit kailangan donation? Tanong ni Richard medyo nag-aalinlangan. Dahil kung sale o bilihan, kailangan ng pera at tax. Paliwanag ni Martin ng walang kurap. Kung donation, mas mabilis ang proseso ng paglipat ng titulo. At dahil ang petsa nito ay antedated o ginawa nating nakaraan, kapag dumating ang freeze order ng gobyerno bukas o sa makalawa, para sa kaso ni Teresa, ang mga ari-ariang ito ay ligtas na dahil nakapangalan na ito sa kanya bilang solong pag-aari at hindi na konektado sa iyo. Tumango-tango si Richard. Okay. So kung sakaling makulong si Teresa, hindi ako damay. Hindi nila hahabulin ang sweldo ko o ang mga future na bibilhin ko. Napangiti ako sa loob-loob ko. Ang kapal ng mukha. Nasa bingit na nga ako ng pagkakulong sa kwento namin. Pero ang iniisip pa rin niya ay ang sarili niyang sweldo. Oo, Richard. Sagot ni Martin, pinipigilan ang nangiti ng pangungutya. Protektado ka. Clean slate. Wala kang pananagutan sa anumang utang o kaso ng asawa mo. Ikaw ay magiging malaya sa anumang obligasyon. Kinuha ni Richard ang dokumento. Binasa niya ito ng mabilis. Alam kong hindi niya naiintindihan ang mga salitang revocation waive at quitclaim. Ang hinahanap lang niya ay ang parte na nagsasabing hindi siya magbabayad ng utang.
Biglang umilaw ang cellphone ni Richard na nakalapag sa mesa. Isang mensahe ang dumating. Dahil nakaupo ako sa tabi niya, bahagya kong nasilip ang screen. Ang pangalan ay office mate Joey, pero alam kong si Camille iyon. Ang mensahe, pirmahan mo na honey. Sayang ang oras. Mas maganda kung wala kang sabit. Napabuntong hininga si Richard. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa at tumingin kay Martin. Sige attorney, handa na ako. Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyong iligtas ang sarili. Ayokong madamay sa gulo ng kumpanya nila. Mahirap na baka pati pangalan ko madumihan. Inabot ni Martin ang kanyang mamahaling gold pen kay Richard. Dito at dito. Turo ni Martin sa mga linyang kailangang pirmahan. At kailangan mo ring ilagay ang thumb mark mo sa bawat pahina. Tinanggap ni Richard ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Sa isip niya, siya ang matalino. Sa isip niya, niloloko niya ako dahil ibinibigay niya sa akin ang mga ari-arian na akala niya ay kukunin ng gobyerno habang siya ay magpapakasarap sa buhay na walang responsibilidad. Inilapit niya ang dulo ng ballpen sa papel. Pinanood ko ang bawat galaw ng tinta. Ang unang pirma, Richard S. Cruz. Ang pirma na minsan kong pinahalagahan sa aming marriage certificate. Ngayon ang pirmang ito ang magpapawalang bisa sa aming kasal sa praktikal na paraan. Ang pangalawang pirma, mas mabilis, mas sigurista. Ang pangatlong pirma, may diin. Tila ba gusto niyang siguraduhin na wala nang makakahabol sa kanya. Pagkatapos pumirma, idiniin niya ang kanyang hinlalaki sa stamp pad at nag-iwan ng marka sa papel. Ang kanyang fingerprints ang huling ebidensya ng kanyang katangahan. Tapos na, sabi ni Richard, sabay abot ng ballpen sa akin. Ngayon ako naman, kinuha ko ang ballpen. Mainit pa ito mula sa hawak niya. Tinitigan ko siya sa mata. Salamat Richard, sabi ko. Ang boses ko ay basag, umaarte pa rin. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa ere kahit na kailangan nating gawin ito. Wala yon love. Sagot niya, hinahaplos ang likod ko. Pamilya tayo. Ginagawa ko ito para sa'yo. Pinirmahan ko ang mga dokumento. Ang pirma ko ay mabilis at matalim. Ito ang pirma ng isang CFO na nag-aapruba ng isang matagumpay na deal. Ito ang pirma ng tagumpay. Kinuha ni Martin ang mga dokumento at tinatakan ito ng kanyang dry seal. Ang bigat ng kanyang kamay sa pagtatak ay nagpahiwatig na sarado na ang usapan. Congratulations, sabi ni Martin. Ang salitang yon ay may dalawang kahulugan. Para kay Richard, congratulations dahil ligtas na siya. Para sa akin, congratulations dahil nakuha ko na ang lahat. Ang mga dokumentong ito ay notarized na at may bisa agad-agad. Tumayo si Richard at nakipagkamay kay Martin. Salamat attorney, malaking tulong ito. Makakahinga na ako ng maluwag. Walang anuman, sagot ni Martin. Ingatan niyo ang mga sarili niyo. Lumabas kami ng opisina. Paglabas namin sa elevator, parang nabunutan ng tinik si Richard. Ang kanyang lakad ay magaan. Tumingin siya sa akin at ngumiti. O paano ba yan? Love, uuwi ka na ba? Tanong niya. Hindi muna, sagot ko. Kailangan kong bumalik sa opisina. May mga auditors na dadating mamayang gabi. Baka doon na ako matulog para harapin sila. Isa pang kasinungalingan. Ah, ganun ba? Lumiwanag ang mukha niya. Alam ko ang iniisip niya. Free house, free time. Sige, mag-ingat ka. Ako na ang bahala sa bahay. Salamat Richard, sabi ko. Hinalikan niya ako sa pisngi. Ang halik ng hudas. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari sa kaso mo, nandito lang ako. Sa maleo. Tumawa siya ng mahina sa sarili niyang biro. Sumakay siya sa kanyang kotse, ang kotseng hindi niya alam ay akin na ngayon sa mata ng batas at pinaharurot ito paalis. Sigurado akong didiretso siya kay Camille para magdiwang. Magbubukas sila ng beer. Magtatawanan sila kung gaano ako katanga. Naiwan akong nakatayo sa sidewalk.
Ang usok ng Maynila ay humalo sa hangin. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Martin. Nakaalis na siya. Sabi ko, hawak ko na ang titulo, Teresa. Sagot ni Martin sa kabilang linya. Bukas na bukas din ipapasa ko ito sa Registry of Deeds para mailipat agad sa pangalan mo. Sa Lunes wala na siyang karapatan kahit sa alikabok ng bahay na yon. Salamat, Martin. Handa ka na ba sa susunod na yugto? Tanong niya. Tumingin ako sa langit. Makulimlim ang hapon. Parang nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Handang-handa na. Sagot ko. Simulan na nating linisin ang basura. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng isang hukom na handa ng ibaba ang hatol. Tapos na ang pirmahan. Tapos na ang acting. Ngayon digmaan na. Miyerkules ng umaga. Inilabas ko ang aking rose gold na maleta mula sa itaas ng cabinet. Dahan-dahan kong inilagay ang aking mga damit blazer at ilang gamit sa banyo. Ang bawat pagtiklop ko ng damit ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng puso ni Richard. Alam kong gising na siya, nagtutulog-tulugan lang at lihim na nagdidiwang sa bawat segundong lumilipas. Tuloy ka ba ngayon, love? Tanong niya. Ang boses niya ay namamaos pa. Kunwari ay bagong gising. Pero alam kong kanina pa siya naghihintay na umalis ako. Oo, sagot ko habang sinasara ang zipper ng maleta. Tumawag ang boss kagabi. Kailangan daw ako sa Singapore branch para kausapin ang mga investors. Nagpapanik sila dahil sa balita ng money laundering. Kailangan kong mag-damage control. Ang kasinungalingan ay dumula sa aking dila nang walang sagabal. Mas madali na ito ngayon. Ilang araw ka doon? Tanong niya pilit na itinatago ang excitement sa kanyang boses. 3 araw. Baka Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga na ang balik ko. Sagot ko. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. 3 araw na kalayaan. 3 araw sa kanyang bahay. Tumayo siya at niyakap ako. Mag-ingat ka doon, ha? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ako na ang bahala dito. Babantayan ko ang bahay. Babantayan o bababuyin. Salamat, Richard. Sabi ko. Hinalikan ko siya sa pisngi. Ang kanyang balat ay malamig. Aalis na ako. Nandyan na ang Grab sa labas. Hinila ko ang maleta palabas ng kwarto, pababa ng hagdan at palabas ng pinto. Kumaway siya mula sa terrace, isang larawan ng malungkot na asawa na naghahatid sa kanyang kabiyak. Ngunit sa sandaling tumalikod ako, alam kong napalitan na ng ngisi ang kanyang mukha. Sumakay ako sa sasakyan. Kuya, sa Crimson Hotel po sa Alabang. Utos ko sa driver. Hindi po sa airport, ma'am. Nagtakang tanong ng driver. Hindi, doon lang ako. Hindi ako pupunta sa Singapore. Pupunta lang ako sa isang hotel na 5 kilometro ang layo mula sa aming subdivision. Doon ko itatayo ang aking command center. Pagdating ko sa Hotel Room 305, inilabas ko agad ang aking laptop. Ikinabit ko ang noise-canceling headphones at binuksan ang software para sa mga hidden camera na ikinabit ko nung isang araw habang nasa trabaho si Richard. May 3 mata ako sa loob ng bahay. Isa sa sala, nakatago sa likod ng isang painting. Isa sa kusina sa ibabaw ng refrigerator sa pagitan ng mga garapon ng cookies. At isa sa master bedroom, nakapaloob sa smoke detector sa kisame na nakatutok mismo sa aming kama. Bumukas ang mga screen. Malinaw ang feed. 4 na K resolution. Nakita ko si Richard sa sala. Nagsasayaw siya. Hawak niya ang remote ng TV at ginagawa itong mikropono. Kitang-kita ang saya sa mukha niya. Ang bigat ng kaso at money laundering ay parang bula na nawala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag, "Hello, babe." Ang boses niya ay malinaw sa aking headphones. Wala na ang bruha. Umalis na papuntang Singapore. Oo, safe na safe. Punta ka na dito ngayon din. Dito ka na tumira ng 3 araw. Bruha. Iyon pala ang tawag niya sa akin. Ang asawang nagbigay sa kanya ng bubong at pagkain.
Oo, magdala ka ng maraming damit. Mag-party tayo. Dagdag pa niya. Makalipas ang 1 oras narinig ko ang tunog ng doorbell sa video feed. Tumakbo si Richard para buksan ang pinto. Pumasok si Camille. Hindi siya nag-atubili. Hindi siya nag-doorbell bilang bisita, kundi bilang may-ari. May dala siyang malaking bag. Finally, sigaw ni Camille. Ibinagsak niya ang bag sa aking mamahaling sofa. Niyakap siya ni Richard ng mahigpit. Binuhat pa siya nito at pinaikot. Naghalikan sila sa gitna ng sala, sa ibabaw ng carpet na binili ko sa Turkey. Ang kanilang mga halakhak ay parang lason sa aking pandinig. Ang init, buksan mo nga ang aircon todo mo. Utos ni Camille habang nagpapaypay gamit ang mong kamay. Siyempre babe, bahay mo to sagot ni Richard. Bahay mo nagpantig ang tenga ko. Ang kapal ng mukha nilang angkinin ang pinaghirapan ko. Naglakad-lakad si Camille sa sala. Sinuri niya ang mga gamit. Hinawakan niya ang mga vase, ang mga painting na may halong pandidiri. Alam mo ang baduy ng taste ni Teresa, komento niya. Masyadong plain, masyadong boring. Parang opisina ang bahay, walang buhay. Hayaan mo na papalitan natin lahat yan kapag napaalis na natin siya. Sagot ni Richard mula sa kusina habang kumukuha ng beer. Umakyat sila sa taas. Sinundan ko sila gamit ang paglipat sa camera 3, ang master bedroom. Pumasok sila sa aming kwarto, ang sagradong lugar ng aming pagsasama. Binuksan ni Camille ang aking walk-in closet. Wow! Bulong niya. Daming damit. Puro branded. Kumuha siya ng isang silk robe. Ang paborito kong pantulog na regalo ng nanay ko. Isinuot niya ito. Umikot siya sa harap ng salamin, tinatanaw ang sarili. Suot ang aking damit. Bagay ba babe? Tanong niya kay Richard na nakahiga na sa kama. Suot pa rin ang sapatos. Mas bagay sa'yo kaysa sa kanya, sagot ni Richard. Masyado siyang payat. Ikaw sexy, may laman. Pagkatapos lumapit si Camille sa aking vanity mirror, nakita ko ang kamay niya na dumampot sa aking Chanel numero 5. Ang pabango na tinitipid ko at ginagamit lang sa espesyal na okasyon. Inisispray niya ito sa kanyang leeg, sa kanyang kilikili, at sa hangin na parang ordinaryong cologne lang. Ang bango, sabi niya. Amoy mayaman. Amoy magnanakaw. Bulong ko sa sarili ko sa loob ng hotel room. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad sa sobrang galit. Gusto kong pumasok sa screen at sakalin siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Record, save, record, save. Ito ang kailangan ko. Ang sumunod na mga oras ay purong pagpapahirap. Nakita ko silang kumain sa kama. Bagay na mahigpit kong ipinagbabawal dahil ayaw kong magkalanggam. Nakita ko silang nagkalat ng chips sa kumot. Nakita ko silang nagtatawanan habang pinapanood ang TV gamit ang aking Netflix account. At pagkatapos ang pinakamasakit na parte, ang pillow talk. Nakahiga sila pagod matapos ang kanilang gawain. Ang ulo ni Camille ay nasa dibdib ni Richard. Honey, sabi ni Camille, seryoso anong plano mo kapag natuloy ang kaso niya? Hinaplos ni Richard ang buhok ni Camille. E di maganda. Kung makulong siya o mag-file ng bankruptcy, siya ang sasalo ng lahat ng utang at kahihiyan. Tayo, safe tayo. Nasa akin ang bahay o nasa kanya sa papel, pero ako ang nakatira. Kapag wala na siya, atin na to. Gusto kong iparepaint ang kwartong to, sabi ni Camille nakatingin sa kisame. Ayoko ng kulay cream. Gusto ko pink o kaya lavender para mawala ang amoy niya. Sige babe, sang-ayon ni Richard. Kahit anong gusto mo. Basta ba ikaw ang reyna dito? Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit ng paghihiwalay, kundi dahil sa awa. Naaawa ako sa sarili ko na minahal ko ang lalaking ito. Naaawa ako na nagpakatanga ako ng 10 taon para sa isang taong kayang planuhing burahin ako sa sarili kong pamamahay nang walang katitibay na pagsisisi. Sapat na ito. Sobra-sobra na ang ebidensya. Ang deed of donation ay nasa bag ko na.
Ang video ng kanilang kataksilan at ng kanilang masamang balak ay nakasave na sa cloud. Wala na akong kailangan pang makita. Sinara ko ang laptop. Tumayo ako at nagpunta sa bintana ng hotel. Tanaw ko mula dito ang direksyon ng aming subdivision. Madilim ang langit. Nagbabadya ang ulan. Magpakasaya kayo ngayong gabi. Bulong ko sa hangin. Dahil bukas ang reyna na tinatawag niyo ay magiging berdugo. Kinuha ko ang aking telepono. Tinawagan ko ang aking biyenan, ang nanay ni Richard. Hello, Nay, si Teresa po ito. Sabi ko pinapalambing ang boses ko kahit na gusto kong sumigaw. May surprise po sana ako kay Richard para sa anniversary namin. Pwede po ba kayong imbitahan bukas ng gabi? Isama niyo na rin po si tatay. Narinig ko ang tuwa sa boses ng matanda. Wala silang kamalay-malay. Pagkatapos tinawagan ko naman si Kuya Roberto, ang kapatid ni Camille na barangay kagawad at lay minister sa simbahan. Ang taong pinakakinatatakutan ni Camille dahil sa pagiging strikto nito sa moralidad. Kuya Bert, magandang gabi po. Si Teresa po ito yung kapitbahay ng kapatid nyo. May maliit na salo-salo po sana sa bahay bukas. Gusto ko sana kayong imbitahan. At para na rin mapag-usapan natin ang donasyon ko sa simbahan. Lahat ng piyesa ay nasa lugar na. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa pwesto. Ang mga manonood ay parating na. Bukas ng gabi, sisindihan ko ang ilaw at ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng dumi ang nagtatago sa dilim. Huwebes ng hapon. Mabigat ang langit, tila nakikisama sa bigat ng aking dibdib. 5:00 pa lang ay nag-check-out na ako sa hotel. Hindi ko ginamit ang sarili kong sasakyan. Sa halip umupa ako ng isang puting Toyota Grandia, isang maluwag na van na karaniwang ginagamit sa mga family outing. Gusto kong maging komportable ang mga VIP ko ngayong gabi. Gusto kong maramdaman nila na espesyal sila bago ko durugin ang kanilang mga puso. Ang una kong dinaanan ay ang bahay ng aking mga biyenan sa Parañaque. Pagkababa ko ng sasakyan, sinalubong agad ako ng mainit na yakap ni Nanay Imelda. Nakasuot siya ng kanyang paboritong bestida na kulay asul ang suot niya tuwing nagsisimba. Si Tatay Francisco naman ay naka-polo shirt na plansado, bagong gupit at amoy Old Spice. Teresa anak, bati ni Nanay Imelda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang aga mo naman. Excited na kami. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapunta sa inyo. Siyempre naman po, Nay. Sagot ko humahalik sa kanyang kamay bilang pagrespeto. Espesyal na gabi po ito. Gusto ko kumpleto tayo. May bitbit na malaking Tupperware si tatay. Nagdala ako ng kare-kare anak. Alam kong paborito ito ni Richard. At nagpaluto rin ang nanay mo ng leche flan. Leche flan. Napangiti ako ng mapait. Ang pagkain na itinapon ko kahapon ay babalik ngayon. Pero sa pagkakataong ito galing sa kamay ng isang inang nagmamahal ng tapat. Salamat po, Tay. Sabi ko, habang inaalalayan silang sumakay sa van. Siguradong matutuwa si Richard. Hindi niya alam na darating kayo. Surprise po ito. Mahilig talaga sa sorpresa ang manugang ko. Pagmamalaki ni tatay habang inaayos ang kanyang upuan. Napakaswerte talaga ng anak namin sa iyo, Teresa. Masipag na mapagmahal pa. Ang bawat papuri nila ay parang tinik na tumutusok sa lalamunan ko. Kung alam lang nila na ang anak nilang maswerte ay kasalukuyang nagpapakasasa sa ibang babae sa loob ng bahay na pinundar ng manugang nila. Pinaandar ko ang sasakyan patungo sa susunod na destinasyon. Sa tapat ng barangay hall ng kabilang subdivision, naghihintay si Kuya Roberto, ang kapatid ni Camille. Nakasuot siya ng barong Tagalog na pang-opisina, mukhang kakatapos lang ng duty. Hawak niya ang isang itim na Bible at isang folder. Siya ang tipo ng tao na ang tingin sa mundo ay itim at puti lang, walang kulay abo. Galit siya sa bisyo, galit siya sa kasalanan. Binuksan ko ang pinto para sa kanya. Magandang gabi, Mrs. Cruz. Bati niya sa akin ng formal. Salamat sa imbitasyon.
Pasensya na kung nakaistorbo ako sa inyo, pero gusto ko talagang pasalamatan ang donasyon nyo para sa renovation ng kapilya. Walang anuman, Kuya Bert. Sagot ko, sumakay na po kayo. Kasama ko po ang mga magulang ni Richard. Sumakay siya at magalang na bumati kina nanay at tatay. Agad silang nagkasundo. Pinag-usapan nila ang tungkol sa parokya, sa traffic at sa kahalagahan ng pamilya. Napaka-importante ng pagkakaisa ng pamilya. Sabi ni Kuya Roberto habang nasa biyahe kami, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Sa panahon ngayon maraming nasisirang tahanan dahil sa kawalan ng takot sa Diyos. Kaya hanga ako sa inyo, Mrs. Cruz, at sa asawa nyo. Matatag kayo. Napahigpit ang hawak ko sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Salamat po. Sagot ko nakatingin lang sa daan. Sana nga po ganun din ang tingin ng iba. Habang papalapit kami sa aming subdivision, bumibigat ang hangin sa loob ng van. Ang tawanan ni nanay at tatay, ang mga pangaral ni Kuya Roberto, lahat ito ay tila background noise sa paparating na bagyo. Pagpasok namin sa gate ng subdivision, bumati ang gwardya. Kilala niya ako, pero nagtaka siya sa dala kong sasakyan. Nginitian ko lang siya at nagpatuloy. Dahan-dahan kong ipinarada ang van sa tapat ng aming bahay. 8:00 na ng gabi. Ang bahay ay tahimik tingnan mula sa labas. Nakasarado ang mga kurtina pero may mga ilaw na tumatagos sa mga siwang nito. Hindi ito ang karaniwang puting ilaw ng fluorescent. Ito ay kulay amber at purple mga mood lights na binili ni Richard noong nakaraang taon para sa aming date nights. May mahinang musika na naririnig mula sa loob. Bass lang ang naririnig sa labas, dumadagundong ng mahina sa semento. Naku, mukhang tulog na yata. Tanong ni Nanay Imelda, medyo nag-aalala. Hindi po, Nay. Sagot ko habang pinapatay ang makina. Baka nanonood lang sila ng sine. Minsan kasi malakas magpatugtog si Richard kapag action movie. Bumaba kami ng sasakyan. Bitbit ni tatay ang kare-kare. Bitbit ni nanay ang leche flan. Bitbit ni Kuya Roberto ang kanyang Bible. At bitbit ko naman ang susi ng katotohanan. Naglakad kami patungo sa carport. Doon ko napansin ang isang detalye na hindi napansin ng iba. Sa gilid ng paso ng halaman, may nakakalat na upos ng sigarilyo. Maraming upos. At may isang basag na bote ng beer na hindi pa nawawals. Si Richard ay hindi naninigarilyo sa harap ng bahay dahil bawal ko itong gawin. Pero ngayon, ginawa nilang tambayan ng kanto ang aking beranda. Ang dilim naman, komento ni Kuya Roberto. Oo nga po. Sagot ko, baka gusto nilang maging romantic. Tumigil kami sa tapat ng pintuan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy ulan at parating na unos. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Nakangiti sila. Excited. Walang kaalam-alam na sa loob ng ilang segundo, ang mga ngiting iyon ay mapapalitan ng horror. Shh! Senyas ko sa kanila, nilalagay ang daliri sa aking labi. Huwag po tayong maingay. Gulatin natin siya. Tumango si Nanay Imelda, nagpipigil ng kilig. Kinuha ko ang susi mula sa aking bulsa. Malamig ang bakal sa aking palad. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa butas. Pinihit ko ito ng dahan-dahan. Walang double lock. Nakakandado lang ang seradura sa knob. Masyado silang kampante. Masyado silang tiwala na nasa Singapore ako at hindi ako uuwi. Ang musika sa loob ay mas naging malinaw. Isang pamilyar na kanta. Perfect ni Ed Sheeran. Ang kanta ng aming first dance noong kasal namin. Ang kapal ng mukha. Ginagamit nila ang kanta namin habang binababoy nila ang bahay namin. Hinawakan ko ang doorknob. Lumingon ako ulit sa aking mga bisita. Handa na po ba kayo? Bulong ko. Tumango silang lahat. Pinihit ko ang seradura. Itinulak ko ang pinto ng malakas upang bumukas ito ng maluwang. Ang amoy ng scented candles, alak at pawis ay sumalubong sa amin na parang sampal. Ang entablado ay bukas na at ang palabas ay magsisimula na ngayon. Bumukas ang pinto ng maluwag na tila tabing ng isang teatro na naghuhudyat ng simula ng trahedya.
Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa loob, humahalo sa mainit kulob at mabangong hangin ng sala. Ang amoy ay pinaghalong mamahaling kandila na vanilla bean at ang masangsang na amoy ng alkohol at pawis ng 2 taong nagpapakasasa sa aliw. Sa gitna ng silid sa ilalim ng madilim at mapupulang mood lights ay ang 2 figura. Si Richard, ang aking asawa, ay walang suot na pangitaas. Ang kanyang balat ay kumikinang sa pawis at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Habang dinadamdam ang musika, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa bewang ng babaeng kasayaw niya. At si Camille, ang aking kumare, ang babaeng tinulungan ko. Nakasuot siya ng aking paboritong pulang silk robe, ang parehong robe na regalo sa akin ni Richard nung nakaraang Pasko. Nakabukas ito ng bahagya, nagpapakita ng itim na lace na panloob na siguradong binili gamit ang pera mula sa joint account namin. Sila ay gumagalaw nang mabagal magkadikit ang mga katawan habang ang kantang Perfect ni Ed Sheeran ay tumutugtog sa background. Ang bawat nota ng kanta ay parang patalim na humihiwa sa puso ng mga nakatayo sa likod ko. "Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms." Ang boses ng singer ay pumuno sa katahimikan ng aming pagdating. Sila ay nasa sarili nilang mundo, isang mundong binuo sa ibabaw ng kasinungalingan at nakaw na sandali. Hindi nila narinig ang pagbukas ng pinto. Masyado silang lasing sa isa't isa. Naramdaman ko ang pagpigil ng hininga ni Nanay Imelda sa likuran ko. Ang kanyang kamay ay kumapit ng mahigpit sa aking balikat, nanginginig. Hindi ako gumalaw agad. Hinayaan ko munang tumagal ang eksena ng ilang segundo. Gusto kong tumatak ito sa isipan ng mga magulang ni Richard. Gusto kong makita ni Kuya Roberto ang bawat detalye ng kahalayan ng kanyang kapatid. Gusto kong walang makinang napaliwanag ang makakapagbago sa katotohanan ito. Tapos na ang palabas. Itinaas ko ang aking kamay at kinapa ang switch ng ilaw sa pader sa gilid ng pinto. Sa isang mabilis na pitik, binuhay ko ang chandelier. Ang dating madilim at romantikong kwarto ay biglang nilamon ng nakakasilaw na liwanag ng LED bulbs. Ang mga anino ay naglaho. Ang pulang ilaw ay natalo ng puting liwanag ng katotohanan. Napapikit si Richard at Camille dahil sa biglaang silaw. Aray, sinong nagbukas ng ilaw? Reklamo ni Richard habang tinatakpan ng kanyang mga mata gamit ang braso. Ang kanyang boses ay garalgal, halatang nakainom. "Babe, patayin man nga, panira ka naman ng moment eh." Anggil ni Camille, hinihila ang robe upang takpan ng kanyang sarili. Inaakalang si Richard ang nagbukas. Dahan-dahang iminulat ni Richard ang kanyang mga mata habang nasasanay sa liwanag. Ang una niyang nakita ay ako. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mula sa inis naging gulat, mula sa gulat naging takot. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng multo ng taong pinatay niya. Teresa, bulong niya. Ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Lumingon si Camille, nagtataka kung bakit natigilan si Richard. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang inayos ang robe na suot niya, sinusubukang magtago sa likod ni Richard. "Mare," sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ngunit hindi ako ang dahilan ng kanilang tunay na bangungot. Humakbang ako, pagilid nagbibigay daan sa mga taong nasa likod ko. Ang tingin ni Richard ay lumipat mula sa akin patungo sa mga bisita. Nakita niya si Nanay Imelda, ang kanyang ina na laging nagtatanggol sa kanya. Ang ina na nagluto ng paborito niyang pagkain ngayong gabi. Nakatayo si Nanay doon, ang mukha ay puno ng sakit at pagkabigo na hindi kayang ilarawan ng salita. Ang mga daliri ni Nanay ay nawalan ng lakas. Ang bitbit niyang Tupperware na puno ng leche flan ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng plastic sa tiles ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang takip ay tumalsik
at ang madilaw na leche flan ay kumalat sa sahig na sira at nadurog katulad ng puso ng isang ina na nakakita sa kasalanan ng kanyang anak. Sunod na nakita ni Richard si Tatay Francisco, ang kanyang ama na may sakit sa puso. Nakahawak si tatay sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang tungkod ay nanginginig sa kanyang kamay habang itinuturo niya ang anak. At si Camille, nakita niya ang kanyang hukom. Si Kuya Roberto. Nakatayo si Kuya Roberto sa may pintuan, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ang galit ng isang taong relihiyoso na nakasaksi ng isang kasalanang mortal. Ang kanyang hawak sa Biblia ay mahigpit na mahigpit, tila ba gusto niyang gamitin ito bilang sandata. Kuya, nanginginig na tawag ni Camille. Katahimikan. Ang musika ay patuloy pa ring tumutugtog sa background. I don't deserve this. Kanta ni Ed Sheeran. Napakaangkop. Pinatay ko ang stereo gamit ang remote na nasa lamesa sa tabi ko. Ang katahimikan ngayon ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat na paghinga ni Tatay Francisco at ang hikbi ni Nanay Imelda na nagsisimula ng kumawala. Tumingin ako kay Richard. Diretso sa mata. Wala ng pag-ibig. Wala ng awa. Tanging ang lamig ng isang auditor na tumitingin sa isang discrepancy na kailangang itama. Dahan-dahan akong pumalakpak. 1, 2, 3. Ang tunog ng aking palakpak ay matalim at malinaw bumasag sa katahimikan ng kwarto. Bravo, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Napakagandang performance. Housewarming ba ito o despedida? Lumuhod si Richard. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa bigat ng sitwasyon. Teresa, magpapaliwanag ako. Huwag kang magsalita, sigaw ni Tatay Francisco. Ang boses ng matanda ay dumagundong sa 4 na sulok ng bahay. Huwag mong dudumihan ang hangin ng mga kasinungalingan mo. Napahagulgol si Nanay Imelda. Anak, bakit mo ginawa ito sa asawa mo? Bakit mo ginawa ito sa amin? Tumingin si Camille kay Kuya Roberto, humihingi ng tulong. Kuya, pakinggan mo muna ako. Hindi nakinig si Kuya Roberto. Naglakad siya papalapit kay Camille. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang braso ni Camille nang madiin at hinila ito papalayo kay Richard. Suot mo ang damit ng may asawa, sabi ni Kuya Roberto sa mababang boses na puno ng puot. Sa loob ng bahay ng may bahay, wala ka bang hiya? Yumuko si Camille umiiyak habang hinihila ang robe upang takpan ang kanyang katawan. Ako, nakatayo lang ako sa gilid. Pinapanood ko sila. Hindi ko kailangang sumigaw. Hindi ko kailangang magwala. Ang mga bisita ko na ang gumagawa ng trabaho para sa akin. Ito ang liwanag ng katotohanan. Masakit, nakakasilaw, at walang matatataguan. Tiningnan ko ang leche flan na nakakalat sa sahig. Sayang, pero mas sayang ang 10 taon na ibinigay ko sa lalaking nakaluhod ngayon sa harap ko mukhang basahan at amoy alak. Richard, tawag ko. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basa ng pawis at luha. Tumayo ka dyan, utos ko. May ibibigay ako sa'yo. Kinuha ko ang brown envelope mula sa aking bag. Hindi ito ang waiver na pinirmahan niya kahapon. Ito ang kopya ng Transfer Certificate of Title na nakuha ni Martin kaninang umaga mula sa Registry of Deeds. Mainit-init pa ito. At nakapangalan na ito sa akin. Sa akin lang. Inihanda ko ang aking sarili para sa huling yugto ng palabas, ang hatol. Nakatayo si Richard sa gitna ng sala. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa akin, sa kanyang mga magulang at kay Kuya Roberto. Teresa,
Please, magpapaliwanag ako. Ang kanyang boses ay basag, halos hindi marinig. Hindi ito ang iniisip mo. Lasing lang kami. Nagkamali lang ako. Lumapit siya sa akin at manghahawakan ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan, sabi ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang mapahinto siya. Huwag mong dudumihan ang balat ko gamit ang mga kamay na humaplos sa babaeng iyan. Itinuro ko si Camille na ngayon ay nakaupo sa sahig, tinatakpan ng mukha at umiiyak ng tahimik. Si Kuya Roberto, na kanina patahimik at nanginginig sa galit, ay biglang kumilos. Ang kanyang pagtitimpi ay napuno na. Nilapitan niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabilis. Hinawakan niya si Camille sa braso at pinatayo ito ng sapilitan. Kuya, masakit! Daing ni Camille. Masakit. Sigaw ni Kuya Roberto. Mas masakit ang kahihiyang ibinigay mo sa pamilya natin. Ang kapal ng mukha mo. Kapatid kita. Pero ikaw ang demonyo sa pamamahay na ito. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Kuya Roberto ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay dumapo ng malakas sa pisngi ni Camille. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa sa anumang salita. Napahawak si Camille sa kanyang pisngi. Ang kanyang mata ay nanlaki sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang kapatid na laging nagtatanggol sa kanya. Wala kang utang na loob. Dugtong ni Kuya Roberto, ang kanyang dibdib ay tumataas baba sa galit. Tinulungan ka ni Mrs. Cruz nung naghihingalo ang anak mo. Pinakain ka nila at ito ang isusukli mo. Ang akitin ng asawa niya sa sarili niyang kama. Sa kabilang banda, si Tatay Francisco ay lumapit kay Richard. Ang matanda ay hirap maglakad, ngunit ang galit ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang tawag ni Richard. Itinaas ni Tatay Francisco ang kanyang tungkod at itinuro ito sa mukha ni Richard. Huwag mo akong tawaging tatay, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Wala akong anak na traidor. Wala akong anak na walang bayag para panindigan ang sumpaan sa kasal. Pinalaki kita ng maayos, Richard. Saan ako nagkamali? Napahagulgol si Nanay Imelda sa likuran. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay parang punyal sa puso. Nay, sorry na. Lumuhod si Richard sa harap ng ina, niyayakap ang binti nito. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Tinulak siya ni Nanay Imelda palayo. Sa unang pagkakataon, ang malambot na puso ng ina ay naging bato. Lumayo ka sa akin, sabi ni Nanay habang tumutulo ang luha. Nasusuka ako sa iyo. Nasusuka ako sa nakikita ko. Tumayo ako sa gitna ng kaguluhan. Ito na ang oras. Kinuha ko ang brown envelope na hawak ko. Ito ang aking hatol. Richard ang tawag ko. Tumingin siya sa akin. Teresa, patawarin mo ako. Hihiwalayan ko siya. Ngayon din, pangako magbabago ako. Akin pa rin naman ang bahay na, to diba, asawa mo pa rin ako. Ayusin natin to. Napangiti ako ng mapait. Iyon ang akala mo. Inihagis ko ang envelope sa kanyang mukha. Ang mga papel ay kumalat sa sahig sa paanan niya. Basahin mo. Utos ko. Pinulot ni Richard ang isa sa mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang titulo, Transfer Certificate of Title. At sa ilalim nito ang pangalan ng may-ari, Teresa M. Cruz. Wala ang pangalan niya. Binasa niya ang susunod na papel. Ang Waiver of Rights at Deed of Absolute Donation na pinirmahan niya kahapon sa opisina ni Attorney Martin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin ng may pagkalito. Pero sabi mo para ito sa AML. Sabi mo para iligtas tayo sa kaso ng money laundering. Tanong niya naguguluhan. Tumawa ako ng mahina. Isang tawang walang saya. Walang kaso. Richard, sabi ko ng malinaw. Walang money laundering. Walang AMLAC. Walang freeze order. Imbento ko lang ang lahat ng yon. Bumagsak ang panga ni Richard. Ano?
Naniwala ka agad dahil duwag ka. Paliwanag ko ang boses ko ay matalas at direkta. Takot kang mawalan ng pera, kaya pinirmahan mo ang lahat ng karapatan mo sa akin. Akala mo niloloko mo ako. Akala mo tinataguan mo ako ng assets habang nagpapakasarap ka kay Camille. Ang totoo, kusang loob mong ibinigay sa akin ang lahat. Napatulala siya. Ang bigat ng katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang utak. Ibig sabihin, bulong niya. Ibig sabihin ang bahay na tinatapakan mo ngayon ay akin. Diin ko, ang kotseng nasa labas ay akin. Ang pera sa bangko ay inilipat ko na sa personal account ko. Wala ka ng pag-aari, Richard. Kahit 5. Kahit ang brief na suot mo galing sa pera ko. Teresa, niloko mo ako. Sigaw niya biglang nagalit. Hindi valid yan. Sa korte, sasabihin kong pinilit mo ako. Talagang hamon ko. May CCTV sa opisina ng notaryo. Kitang-kita doon na nakangiti ka habang pumipirma. Kitang-kita na masaya ka pa. Anong sasabihin mo sa hukom na pumirma ka para takasan ng gobyerno sa isang imbentong kaso? Lalo ka lang mapapahamak. Tumingin siya sa paligid naghahanap ng kakampi pero wala siyang nakita kundi mga matang puno ng paghusga. Tumingin ako sa aking relo. May 5 minuto ka para umalis sa pamamahay ko. Sabi ko, Teresa, wag naman ganito. Pagmamakaawa niya ulit. Saan ako pupunta gabi na? Wala akong pakialam. Sagot ko. Kahit sa impyerno ka pumunta, Richard, basta lumayas ka sa harap ko. Bumaling ako kay Camille na ngayon ay nakatayo na, hawak ang kanyang pisngi na namumula. At ikaw, sabi ko kay Camille, lumayas ka rin. Isama mo ang basura mong yan. Pero gamit ko. Sabi ni Camille. Anong gamit ang tanong ko? Ang mga damit na suot mo, akin yan. Ang pabango na inubos mo, akin yan. Ang pagkain na nilafang nyo, akin yan. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito ng maluwang. Sa labas nakatayo ang 2 security guard ng subdivision na tinawagan ko kanina pa. Nakahanda sila. Manong, tawag ko sa mga gwardya. Paki-escort po ang 2 ito palabas. Trespassing po sila sa property ko. Teresa, asawa mo ako. Sigaw ni Richard habang hinihila siya ng gwardya sa braso. Dati. Sagot ko. Ngayon stranger ka na lang. Nagpumigla si Richard pero mahigpit ang hawak ng gwardya. Si Camille naman ay hinihila ni Kuya Roberto palabas. Umuwi ka sa probinsya. Sigaw ni Kuya Roberto kay Camille. Wawalisin ko ang kahihiyan mo. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi ka nagbabago. Kinaladkad sila palabas ng bahay. Si Richard na walang suot na pang-itaas. At si Camille na nakasuot ng aking silk robe na halos mahubad na. Nakita ko ang mga kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga bintana. Ang iba ay lumabas na sa kanilang mga gate. Ang respetadong pamilya sa kanto ay naging palabas sa buong subdivision. Teresa, wag mo akong gawin to. Sigaw ni Richard habang nasa carport na sila. Wala akong pera. Wala akong matutuluyan. Lumabas ako sa terrace. Tiningnan ko sila mula sa itaas ng hagdan. Pakiramdam ko ay isa akong reyna na nagpapatapon ng mga traidor. Problema mo na yan, Richard. Sigaw ko pabalik. Nung niloloko mo ako, inisip mo ba kung saan ako pupunta? Hindi. Ang inisip mo lang ay ang sarili mo. Isama mo na ang sasakyan mo. Sigaw ko sabay bato ng susi ng kanyang kotse, hindi kotse ko sa damuhan. Ayoko niyan. Madumi na. Ibenta mo para may pangkain ka bukas. Dahil pagkatapos niyan wala ka nang makukuha sa akin. Mabilis na dinampot ni Richard ang susi. Iyon ang huling awa ko. Isang sasakyan na nakapangalan pa rin sa akin na pwede kong ipareport na carpe diem anumang oras na gustuhin ko. Pero sa ngayon, hayaan ko muna siyang umasa. Pumasok sila sa kotse. Mabilis na pinaandar ni Richard ang makina at pinaharurot ito. Paalis dala ang kanyang kahihiyan at ang babaeng sumira sa buhay niya. Nawala ang ingay ng makina sa dilim.
Naiwan kami sa terrace. Tahimik. Lumapit si Nanay Imelda at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa aking balikat. "Patawarin mo kami, Teresa." Bulong niya. "Patawarin mo kami sa kasalanan ng anak namin." "Wala po kayong kasalanan, Nay." Sagot ko hinahaplos ang likod niya. Siya ang pumili ng landas niya. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Wala na ang amoy ng vanilla bean at alak. Wala na ang amoy ng pagtataksil. Tumingin ako sa langit. Wala nang ulap. Ang buwan ay nagpapakita na. Tapos na ang bagyo. Nakaalis na ang basura. At ako ay nakatayo pa rin. Pumasok ako sa loob ng bahay at sinaraduhan ng pinto. Lock. Ito na ang simula ng aking kapayapaan. 2 buwan ang lumipas. Ang Regional Trial Court ng Taguig ay tahimik at malamig. Tila ba ang hangin sa loob ay sadyang idinisenyo upang palamigin ang nag-iinit na damdamin ng mga taong nagdedemandahan. Nakatayo ako sa harap ng hukom. Suot ko ang isang puting blazer at pantsuit. Ang puti ay simbolo ng kalinisan ng bagong simula. Wala na ang Teresa na umiiyak sa loob ng kotse. Ang babaeng nakatayo ngayon ay buo matatag at hindi matitinag. Sa kabilang banda ng kwarto nakaupo si Richard. Halos hindi ko siya makilala. Ang dating Richard na laging mabango, laging nakawaksang buhok, at laging plansado ang damit ay naglaho na. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay payat maitim ang ilalim ng mata at nakasuot ng barong na maluwag sa kanya at mukhang lumana. Wala siyang abogado. Isang public attorney lang ang katabi niya na mukhang nababagot na sa kaso. Binaba ng hukom ang kanyang maso. Ang tunog ng kahoy na tumama sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang formal na pagtatapos sa aming 10 taong pagsasama. Batay sa mga ebidensyang isinumite, panimula ng hukom sa seryosong tono at sa deed of absolute donation na voluntaryong nilagdaan ng nasasakdal, ipinapawalang bisa ng korteng ito ang anumang habol ni Ginoo Richard Cruz sa mga ari-arian ni Ginang Teresa Cruz. Napayuko si Richard. Ang kanyang balikat ay bumagsak, tila ba pasan niya ang mundo. Ang bahay at lupa sa Cavite, ang mga sasakyan at ang mga bank accounts ay mananatiling solong pag-aari ng nagsakdal. Bukod dito, pinagbabawalan ng nasasakdal na lumapit sa nagsakdal sa loob ng 500 metro. Tumingin sa akin si Richard. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. "Teresa," bulong niya. Hindi ako tumingin pabalik. Tumingin ako sa hukom at tumango bilang paggalang. "Salamat po, Your Honor." Naglakad ako palabas ng korte kasama si Martin. Ang bawat hakbang ng aking heels sa marmol na sahig ay tunog ng tagumpay. Paglabas namin ng pinto, sinalubong kami ng init ng araw. Nakakasilaw pero masarap sa pakiramdam. "Tapos na," sabi ni Martin habang inaayos ang kanyang salamin. "Malaya ka na, Teresa." "Oo, Martin," sagot ko, humihinga ng malalim. Sa wakas, 1 buwan matapos ang hatol, nagpasya akong magkape sa isang sikat na coffee shop sa BGC. Nakaupo ako sa alfresco area, pinapanood ang mga tao na naglalakad. Ang iba ay nagmamadali, ang iba ay nagtatawanan. Ang buhay ay nagpatuloy. Ibinalita sa akin ni Nanay Imelda na umuwi na si Richard sa probinsya ng ilang linggo, pero bumalik din sa Maynila dahil hindi siya sanay sa buhay bukid. Wala na rin sila ni Camille. Iniwan siya ni Camille nung nalaman nitong wala na siyang pera at baon pa sa utang sa credit card. Karma ay isang tapat na kaibigan. Habang iniinom ko ang aking latte, may humintong motorsiklo sa gilid ng kalsada. Isang rider ng sikat na delivery app. Luma ang motor. Maingay ang makina nito kahit naka-idle. Tinanggal ng rider ang kanyang helmet para punasan ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, puno ng alikabok at usok. Natigilan ako. Si Richard, ang dating manager na laging naka-aircon, ay
ay ngayon ay isa ng delivery rider. Ang kanyang mga kamay na dati ay manicured ay ngayon ay magaspang at marumi. Ang kanyang suot na vest ay kupas na. Napatingin siya sa direksyon ko. Nagkatagpo ang aming mga mata. Sa loob ng ilang segundo nakita ko ang hiya na gumuhit sa kanyang mukha. Gusto niyang magsuot ulit ng helmet para magtago pero huli na. Nakita ko na siya. Nag-alinlangan siya pero sa huli bumaba siya ng motor at lumapit sa railing ng coffee shop. Hindi siya pumasok sa loob dahil alam niyang hindi siya bagay doon. Teresa, tawag niya. Ang boses niya ay paos at pagod. Ibinaba ko ang aking tasa. Tinitigan ko siya. Wala na akong naramdamang galit. Wala na rin akong naramdamang sakit. Ang tanging natira ay awa-awa sa isang taong sinayang ang lahat ng biyaya. Richard, bati ko ng formal. Kumusta ka na? Tanong niya pinipilit ngumiti kahit na halatang hirap na hirap siya. Ang ganda mo lalo ngayon. Mabuti ako. Sagot ko. Masaya. Yumuko siya pinaglalaruan ng helmet sa kanyang mga kamay. Ako, eto, lumalaban. Mahirap pala ang buhay sa labas. Oo, mahirap talaga. Sagot ko, lalo na kung wala kang kasama na handang umalalay sa'yo. Tumingala siya nangingilid ang luha. Teresa, nagsisisi na ako. Araw-araw kitang iniisip. Araw-araw kong iniisip yung bahay natin yung luto mo. Pwede pa ba? Kahit magsimula ulit tayo, kahit sa maliit na paupahan lang, handa akong magbago. Tinitigan ko siya ng matagal. Dati ang mga salitang yan ay magpapalambot ng puso ko. Dati ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Pero ang Teresa na yon ay namatay na noong gabing nakita ko ang pulang sapatos sa labas ng pinto. Huli na ang lahat, Richard. Sabi ko nang mahinahon. Hindi ko na kailangan ng asawa at lalong hindi ko kailangan ng pabigat. Kahit kaunting tulong lang. Pagmamakaawa niya. Kahit pang boundary lang ngayong araw. Wala pa akong pasahero eh. Nakita ko ang desperasyon sa mata niya. Ang lalaking dati ay nagbabayad ng wine sa restaurant ay ngayon ay namamalimos ng pang-boundary. Binuksan ko ang aking pitaka. Kumuha ako ng isang 1,000 piso. Kulay asul. Malutong, bago. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Inabot ko ang pera sa nanginginig niyang kamay. Kunin mo to. Sabi ko, lumiwanag ang mukha niya. Salamat, Teresa. Alam kong mahal mo pa ako. Alam kong huwag kang mag-assume. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay malamig pa sa yelo ng kape ko. Hindi yan tulong dahil mahal kita. Bayad iyan. Bayad nagtaka siya. Bayad sa entertainment. Sagot ko nakangiti ng tipid. Dahil sa loob ng 10 taon, nagpanggap kang mahal mo ako. At ngayon, pinakita mo sa akin kung gaano kasarap ang maging malaya. Tip ko na, yan sa serbisyo mo. Hindi siya nakakibo. Hawak niya ang pera pero parang napaso ang kamay niya sa hiya. Tumalikod na ako at naglakad palayo. Teresa, tawag pa niya pero hindi na ako lumingon. Naglakad ako patungo sa valet parking. Doon naghihintay ang bago kong sasakyan. Isang pulang SUV, makintab. Matapang. Katulad ng bagong ako. Binuksan ng balay ang pinto para sa akin. Good afternoon, Ma'am Teresa. Bati nito. Good afternoon? Sagot ko nang nakangiti. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng leather ay sumalubong sa akin. Walang amoy ng sigarilyo. Walang amoy ng murang pabango. Amoy ito ng tagumpay. Pinaandar ko ang makina. Ang ugong nito ay musika sa aking tenga. Tumingin ako sa side mirror. Nakita ko si Richard sa malayo. Nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada. Hawak ang 1,000 piso habang pinapanood akong papalayo. Siya ay isang maliit na tuldok na lang sa aking rearview mirror. Isang nakaraan na paliliitin ng distansya at panahon. Inilagay ko ang sasakyan sa drive. Tinapakan ko ang silinyador. Ang sasakyan ay umusad pasulong patungo sa malawak na kalsada ng Bonifacio Global City.
Ang araw ay palubog na nagkukulay kahel ang langit. Maganda ang takip silim, pero mas maganda ang bukas na naghihintay sa akin. Ako si Teresa at ito ang simula ng aking totoong kwento.